Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, isang washing machine na automatic na ang brand kung titignan nyo, Whirlpool. So, ang issue pala nitong washing machine na to, no power. Papasin ninyo, nabuksan ko na, na-check ko na. So, nakita kong problema dito, nasa mainboard. Bale, yan yung kanyang mainboard. So, dahil sa mainboard ang problema nitong washing machine, na-suggest ko sa customer kung ayaw niyang pa-convert na lang ng manual itong kanyang washing machine. Ayun, hanggang sa pumayag naman mga boss. So, yun bale ang gagawin natin ngayon. So, dahil manual yung gagawin natin dito mga boss, bale maglalagay tayo ng timer. Dalawa, isa para sa wash, isa naman para sa spin. So, bago natin dapat i-manual tong washing machine na yan, kailangan i-check na muna natin yung kanyang motor, pati na rin yung kanyang drain motor. Pero base sa pag-check ko mga boss dito sa motor nitong wash, at yung kanyang drain motor, okay naman. Bale, ito yung kanyang wire mga boss sa kanyang motor. Ayan, kulay red, yellow, at blue. Ayan. So, tinesting ko na yung kanyang motor. Good naman. Wala namang problema. Ganon din yung kanyang drain motor. So, okay din. Ito naman yung kanyang capacitor. Ayan. Ito yung kanyang wire para sa kanyang drain motor. So, sinupplyan natin ng 220 volts kanina yan. Gumana naman yung kanyang drain motor. Bale, ito pala yung drain motor na tinatawag. Ayan, sa mga beginners dyan. Ayan mga boss. Yan yung kanyang drain motor. Ito yung kanyang wire. Kulay pink at blue. Dito naman sa kanyang motor. Ayan, yung kulay ng kanyang wire. Blue, yellow, red. Ayan, yung red and yellow para sa capacitor yan. Tapos yung blue, common. Ngayon, pagdating naman sa capacitor, bale ito yung kanyang capacitor. Ayan, 10 UF yung value. So, yan pa rin yung gagamitin natin, yung kanyang dating capacitor. Good pa naman yan mga boss. Ngayon, tong mga wire naman na yan, hindi na muna natin tatanggalin yan kasi yan pa rin yung gagamitin natin na wire pang convert dito sa automatic washing machine na yan. So, bago natin simulan yung pag-convert dito, sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko nang may lagay yung mga timer dito sa pinaka-cover nitong washing machine, ayan. So, madali lang naman ilagay mga boss kaya hindi ko na pinakita dito sa video. Papasinin nyo, meron din ako nilagay na isang toggle switch na dalawa yung kanyang on, yung kanyang gitna, off. Kasi mga boss, yung switch na yan, bale yan yung kanyang switch para sa kanyang water inlet. Ayan. Once na maglo-load na tayo ng tubig. On lang natin yan mga boss, under na tong kanyang water inlet valve. So, importante yan. Ngayon, yung isa naman para sa kanyang drain motor. So, yun lang naman yung trabaho nitong kanyang toggle switch. Kaya naglagay tayo ng toggle switch. Ngayon mga boss, bale dito na muna tayo sa ibaba. So ayan mga boss, bale magwa-wiring na tayo. Unahin natin dito sa motor. Bale ito yung kanyang wire para sa motor. Ayan. Itong red, yellow, blue. Tapos dito naman sa kanyang drain motor. Ayan, itong kulay pink at blue. So unang gagawin natin pagdating sa wiring, bale yung isa pala, ayan, ground lang yan. Yung kulay green na yan. So, unang gagawin natin dito mga boss, itong line 1, itong power cord, hanapin lang natin. Kung titignan natin, bale ito yung kanyang power cord. Ayan. So, yung dulo nitong power cord, bale ito yung kanyang wire. Kung titignan natin yung kulay nitong wire nitong power cord, ayan, isang blue at isang brown. Ngayon mga boss, gagawin natin, ayan, putulin ko lang yan. Tapos, balatan ko lang. Yung kulay blue yan mga boss. So, yung kulay blue na wire, galing dito sa motor, itatap lang natin yan dyan sa kulay blue na wire para sa cord. Sa mga beginners dyan, panoorin yung mabuti yung ating pag-wiring. Ayan. So, yung kulay blue na line 1, dito sa power cord, at yung blue dito sa kanyang motor. So, pinagsama lang natin. Ayan. Tapos, sunod, yung blue naman para sa kanyang drain motor na wire. Ayan, sasama din natin dyan.
So, color coding pa rin yung wire na gagamitin natin dito. Ayan. So, papasin ninyo lahat ng kulay blue, pinagsama-sama lang natin, motor at yung kanyang drain motor. Tapos, sunod tong capacitor, ayan. So, itong capacitor na yan, hindi na yan bale yung pinaka-original na capacitor na itong washing machine. Papasin ninyo, apat yung kanyang wire. Meron tong value na 4 UF. Pero ganun pa man, gagamitin lang natin dyan yung para sa kanyang wash. Itong kulay yellow at orange. Bale, yung dalawang wire na yan na kulay orange at yellow. So, itatap lang natin yan dun sa wire na kulay yellow at red galing sa motor. So, itap na muna natin mga boss. Ayan, para makita nyo. Yellow to yellow, ayan, sa motor. Ayan, kung titignan nyo. Ngayon, yung kulay orange naman, na kulay red, ayan, nakatape lang. So, dinugtungan lang. So, itatap naman natin yan dito sa kulay red, dito sa kanyang motor. Ayan, so, ganun lang kadali mga boss, capacitor. Tinap lang natin dito sa motor na red and yellow. Ngayon mga boss, ayan, punta naman tayo dito sa mga wire na yan. So, hanapin lang natin yung kulay pink. Bale, ito yung kulay pink na wire. So, putulin ko lang. Tapos, balatan lang natin. So, yung kulay pink na wire na yan, bale, itatap lang natin yan dito sa isang wire nitong drain motor na kulay pink din. Ayan mga boss. Kung titignan yung mabuti. Ngayon, sunod, yung dalawang wire naman na yan, na yellow and red. Itatap din natin yan dun sa wire dito sa capacitor to motor na red and yellow din. So, madali lang naman yan mga boss. Bale, sinusunod pa rin natin yung color coding na wire. Ayan. So, itatap lang natin yan dyan sa dalawang wire na yan. Yellow to yellow, red to red. Capacitor to motor. Ayan. So, sana mga boss makasunod kayo, kayong mga beginners. Ayan, kung titignan nyo mga boss, tapos na natin may tap yung red and yellow na wire galing papunta sa itaas. Ayan. Ngayon, yung kulay blue na wire na yan, so, tanggalin din natin yan. Putulin lang din natin yan. Ayan mga boss. Ngayon mga boss, yung kulay blue wire na yan na binabalatan ko galing itaas. So, isasama lang din natin yan dito sa kulay blue na yan. Ayan, kung titignan nyo. So, papasinin nyo, pinagsama-sama lang natin yung mga kulay blue na wire na yan. Motor, drain motor, power cord. So, lahat ng kulay blue na wire, pinagsama-sama ko lang. Ayan, kung titignan nyo mabuti. So, malaya naman kayong malito mga boss. Ayan. May kulay naman yung mga wire. Ngayon mga boss, after natin may tap yung mga dapat na itap, so ititape na lang natin yan. So itong kulay brown na wire na yan, yan yung kanyang line 2 nitong power cord. Pumunta na yan dito sa itaas. So itape ko na muna to mga boss. Kung titignan nyo, ayan, bale tapos ko nang may tape yung mga wire dito sa ibaba na pinagtap ko mga boss. At kung papansinin nyo rin, ayan, bale naitago ko na rin yung mga wire. Ngayon, after natin dito sa ibaba, so sunod naman na gagawin natin ngayon, dito naman tayo sa itaas. Bale, itatap naman natin ngayon yung mga timer. Ayan. At itong spin timer at yung switch. So, gawin natin. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin. After natin may tap yung mga wire sa ibaba. So, dito naman tayo. Kung natatandaan nyo tong kulay wire na red and yellow, yan yung capacitor. Tapos, itong kulay pink naman sa line 2 nitong drain motor. Tapos, itong blue line 1.
Tapos itong brown, line 2. Ngayon mga boss, yung kulay red, yellow wire na yan, bale itatap lang natin yan sa timer. So gawin ko lang muna mga boss para madali na tayo. Itap ko lang muna. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko nang may tap yung dalawang wire na red and yellow dito sa timer. Ayan. Ngayon, sunod, yung kulay brown naman na natira dito sa timer. So, itatap lang natin yan dito sa kulay brown na line 2 nitong power cord. So, gawin ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko na rin may tap yung kulay brown na wire galing timer to line 2 nitong power cord, nitong wash. Ngayon mga boss, sunod naman na itatap natin itong timer para sa kanyang spin na yan. So, itap ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko na rin may tap yung isang linya nitong timer. So yung kulay gray na wire nitong timer, bale tinap lang natin dito sa kulay brown na wire. Tapos nagtap ulit tayo ng wire. So itatap naman natin yan dito sa switch sa gitna. Tapos yung kulay red naman na yan mga boss, bale magdudugtong tayo ng wire dyan, itatap natin dito sa kulay yellow. So gawin ko lang para makita nyo. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko nang may tap lahat yung mga wire. So, hindi ko na pinakita dito sa video yung pag-tap natin isa-isa para madali na tayo. Ngayon mga boss, recap ko lang, ayan. Itong dalawang wire na yan na kulay red and yellow, bale tinap lang natin yan dito sa timer para sa wash. Ayan, kung titignan nyo, red and yellow. Tapos, itong kulay brown naman, bale tinap din natin yan dito sa timer para sa wash. Bale ito yung kulay brown mga boss, ayan. Tapos nagtap ulit tayo ng wire, nagdugtong tayo na kulay brown, pumunta naman yan dito sa isang wire nitong timer. Tapos nagdugtong ulit ako ng wire, bale tinap naman natin dito sa switch sa gitna, ayan. Kulay brown din yan mga boss, line 2. Ngayon, tong kulay pink naman, bale tinap lang natin yan dito sa switch, ayan, dito sa itaas. Yan yung kanyang drain motor. Tapos, itong kulay blue naman, kung natatandaan nyo mga boss, yan bale yung line 1, galing sa power cord. Diyan nakatap yung wire na kulay blue para sa motor ng wash at yung drain motor na kulay blue. Bale, pumunta yan, ayan, dito sa water inlet valve. Ngayon, yung isang wire naman nitong water inlet valve, ayan, na kulay violet, bale, tinap naman natin yan sa switch sa ibaba. Bale, yung switch na yan mga boss, yan yung kanyang switch para sa water inlet at para sa drain motor. So, double switch yan mga boss. Ngayon, itong isang wire nitong timer na kulay red, ayan, kung titignan nyo, dinugtungan ko ng wire na kulay dilaw. Bale, tinap ko lang yan dito sa kulay dilaw din na wire dito sa timer. So, ganun lang mga boss. Ngayon, okay na yan. Bale, titip ko na lang yan sa mga beginners na hindi nakasunod sa pag-wiring natin. So, gagawa ko ng diagram. Lalagay ko dito sa dulo nitong ating video. So, sa mga hindi nakasunod, tignan nyo na lang yung diagram dito sa dulo nitong aking video. So, kung titignan nyo mga boss, ayan, bale, tapos ko nang mai-tape yung mga wire. Ngayon, bale, sasara na natin yan para yun na nga, matry na natin. Tignan natin kung tama ba yung pag-wiring ko na ginawa dito. So, sara ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, tapos ko na may sara tong wash. Ngayon, itatry na natin to. Bale, ito pala yung kanyang timer para sa kanyang wash. Ayan, ito naman yung para sa spin. At ito naman yung switch para sa kanyang water inlet at drain. So, ito yung kanyang water inlet mga boss. Ngayon, try natin. So, saksak ko lang. Yan mga boss, so i-try na natin. So papansinin nyo, pag ikot natin dito sa timer wash, ayan, reverse forward yung kanyang ikot, ayan. So ibig sabihin tama yung pag-wiring natin sa kanyang wash. Ayan mga boss, hintayin lang natin matapos yung timer. Try naman natin yung para sa spin, masyadong napaba yung feed ko dito sa timer sa wash. Ayan mga boss, so tapos na yung timer para sa wash. Ngayon naman, try natin yung para sa spin. So pagdating naman dito sa spin, yung operate nito mga boss, kailangan na muna natin switch on yung switch na yan para sa drain.
bago natin ikot yung timer para sa spin. So yung switch na yan mga boss para sa drain, dapat laging naka-switch on yan once na mag-spin tayo dito sa was. Kasi once na hindi naka-switch on yan mga boss, kahit pihitin natin yung timer na yan, hindi pa rin mag-spin tong was. So try natin mga boss, ayan, ikot natin yung timer. Papansinin nyo, ayan, umikot na tong kanyang spin. So ibig sabihin, tama rin yung pag-wiring natin dito sa kanyang spin. So hintayin lang natin matapos yung timer. So ayan, bale tapos na yung kanyang spin. Ngayon try naman natin yung kanyang water inlet. Ayan. So yung switch niyan dito rin sa toggle switch, paibaba naman mga boss, yung itaas para sa drain. Dito paibaba. So try natin mga boss, switch on ko pag ganyan nyo. So kung narinig nyo mga boss, ibig sabihin gumagana tong kanyang water inlet. So nakita nyo mga boss, napakadali lang i-convert ng mga automatic washing machine to manual. At nakita nyo rin, napakadali lang i-operate. So sa mga hindi pala nakasunod sa pag-wiring natin dito sa automatic washing machine na to, so yung diagram nasa dulo nitong ating video, tignan nyo na lang sa mga hindi nakasunod. So dahil login na to mo boss, hanggang dito na muna tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.